Napatanong na ba kayo minsan habang nakakape kung ano ba talaga ang pinakamahal na single na bagay na ginawang nga kamay nating matao sa buong history ng sibilisasyon natin? Imagine nyo nga itong malalang senaryo na to. Paano kung bigla kang swertein at manalong tumataginting na $100 million sa loto? As in right now na talaga? Pero paano kung sampalin ko kayo ng reality check at sabihin ko sa inyo na yung $100 million niyo hindi men lang sasapat para patabuhin. I maintain at suplayin ang isang modernong aircraft carrier sa loop lang ang katiting na 30 araw. Ako nga pala ang inyong tagapamula na si Kio. Welcome kayo sa Kawili-Wiling Kaalaman. Para naman mas magets ating mina brain cells ang level waldasang ito, pagchismisan natin ang tinatawag nilang presyo sa merkado pagbil sang bagong super carrier. Kunin nating ultimate example itong pinakabagong Piniflex ng Amerika, ang sikat na USS Gerald R. Ford class. Ang $13 bilyong na ito ay ang pa-cute nilang tinatawag na sticker price o yung presyong nakadikit kung sakali mang ay display nila ito sa isang mall showroom ng barko. Kung feeling bilyonaryo ka na adik sa sports, ang ganyang halaga ay equivalent sa pegmay mo ng buong sa dalawa sa pinaka-giant, pinakasikat at pinakamayamang football club sa buong universe, ang Real Madrid at ang Barcelona. Ang papirma mo sa na may nakasulat na $13 bilyong na yan ay parang nabayad ka lang ng parking fee o entrance fee sa isang VIP club. Kaya naman sa bonggang episode natin ngayong araw, sasamahan ko kayong imarites at i-expose ang tinatawag nating ecosystem ngang pagsusuno ngang pera ang pinakaharbas at pinakamagastos na scam este sistema sa buong history ng militar. Sa pamamagitan ng pag-usisa nating ito, magagets natin kung bakit para sa isang bansang may super important at napakalawa na strategic location tulad ng ating mahal na Pilipinas, ang matigas na pagseno sa ilusyong magkaroon ng sariling aircraft carrier ay hindi kailanman naging senyales ng paghihinduwag o mahina. Ang mismong feature na nabibigay sa kanya na ngas ang kanyang dambuhalang size ay siya rin palang pinakamalaking red flag at kahinaan niya. Ang peksen nito mag-isa sa giyera ay parang pagpapadala mong isang inosenteng elepante sa isang kwartong siksik sa mga toxic at nakalalasong ahas. Para magaroon ng kapal na mukha ang isang aircraft carrier na rampa sa bukas na karagatan sa pilitan at no choice itong magsama ng isang buong barangay ng mga bodyguards, bawat isang barko, eroplano at submarino sa squad na ito ay may kani-kaniyang specific na trabaho para lang make sure na walang kahit anong epal na banta. Isipin niyo na lang ang aircraft carrier bilang isang sobrang yaman at feeling maimpluwensyang bilyonaryo na naglalakad sa isang squemi at mapanganib na kalsada. Hindi rin siya maginarte maglakat ng walang mga sniper na nakabang sa matataas na building para lang i-monitor ang paligid niya mula sa malayo. Kailangan ding ng lolo mong nga 9 dogs na tagapag-amoy ng bomba para mag-check sa mga mababahong imburnal at ilalim nga mga sasakyan niya. At siyempre, dahil feeling traveler at malayo ang biyahe, kailangan niya ng sarili niyang catering at supply trucks na parang asong nakasunod palagi sa kanya. Sino-sino ba talaga ang mga feeling bida sa security detail na ito sa totoong buhay natin? Ang mga nag-astigang armored vehicles na humahawi ang daan ay walang iba kundi ang mga guided missile destroyers at cruisers na may bit-bit na Aegis combat system, mga seryosong makinarya na literal na kayang ay shoot down. Ang mga missiles kahit galing pa sa kalawakan. Ang mapakul na snipers naman sa itaas ay walang iba kundi ang mga modernong fighter jets tulad ng mga F-35 at F-18 na walang sawang napapatrolya sa himpapawid na parang tambay. Ang mga asong tagapag-amoy naman sa ilalim ng lupa ay yung mga nuclear-powered fast attack submarines na tahimik na nakikichismis at nagmamanman sa ilalim ng dagat para lang tapusin ang anumang kalabang submarino na feeling lumapit. At paano naman ang utusang supply trucks? Sila lang naman ang nabuhalang logistics at replenishment ships na tagabuhat ng libu-libong tonelada ng pagkain, bala at milyon-milyong galon ng jet fuel para sa mga patay-gutom na makinarya. Bawat isa sa mga epal na yan ay isang napakamahal at overpriced na piraso ng teknolohiya. Kaya ito na nga ang mapay na resibo ng realidad na isasampal sa inyo kapag feeling mayaman ka at bumili kang isang aircraft carrier, ikaw ay puwersado at wala kang takas na obligadong ay check out din ang isang buong armada para lang may kasama itong maginarta. Hindi ka pwedeng may inarta na parang nasa ukay-ukay at pumili na carrier lang ang bibilhin mo.
Package deal ang scam na ito na walang option para bumili ng patingi-tingi na parang nasa sari-sari store. Kapag kinuwenta mo na ang total na presyo ng mga destroyers, submarines, eroplano at logistics ships na ito, ang kabuang halaga ng buong pa-VIP na entourage aabot ng doble o minsan nga ay triple pa ng original na presyo ng mismong aircraft carrier. Ibig sabihin lang niyan, yung 13 bilyong dolyar na pinachismisan natin kanina ay biglang magta-transform at magiging 30 o 40 bilyong dolyar nang hindi mo man lang namamalayan na naskam ka na. Ito mismo ang rason kung bakit ilang pilot lang namga bansa sa buong mundo ang may kapal energy muka at kakayang bumo energy ganitong klaseng puwersa. Ang pag-join sa magastos na larong ito ay literal na nangangailangan ng bulsa na walang bottom, as in butas na bulsa sa daming labas na pera. Pero wait, ang nakakashook na part ay hindi pa diyan nagtatapos sa pag-add to cart ng mga hardware na to. Ang pera na winaldas pambili enega barko at eroplano ay nakakahimbal naga, subalitang pagbuhay at pagbaby sa mga ito ay ang tunay na financial bangunggot na magabang sa inyo sa futuro. Tinatawag natin itong hidden costs o yung mga patagong gastos ng life cycle na hindi sinabi sa inyo ng ahente. Ang isang basic na nuclear-powered aircraft carrier ay nakadesign para magpaalipin at maglayag sa loob ng 50 taon. Sa unang tingin nam nga uto-uto, mukhang sulit daw ang investment kasi nga naman matagal itong magagamit. Pero sa loob ng kalating saglong pag-inarte na iyon, ang halaga ng pang-araw-araw na operasyon, regular na maintenance at mga surprise na pagayos ay unti-unting ubos at lalamon sa budget ng bansa na parang isang walang katarungang black hole, ang pag-flex nito ay hindi isang investment. Ito ay isang panghabang buhay na sumpa at obligasyon na walang tigil sa paniningil ng utang. Hayaan ninyong i-spill ko ang tea at himayin ang mga detalye ng 50 taong bangungot na ito. Sa kalagitnaan ng midlife crisis ng career bandang 25 taon, kailangan nitong dumaan sa isang maarteng proseso na tinatawa na Refueling and Complex Overhaul o RCOH. Dito, kailangang i-replace ang mga uranium cores ng mga nuclear reactors nito at i-upgrade ang lahat ng bulok at lumang teknolohiya. Ang pa-major surgery na prosesong ito pa lang ay umaabot ng bilyon-bilyong dolyar at inaabot pang ilang taon sa dry dock kung saan literal na nakatambay lang at hindi magagamit ang barko. Kung ito total natin ang lahat ng waldas sa operation, maintenance, pagpapalit ng piyesa at mga pa-upgrades ng buong carrier strike group na yan sa loop ng 50 taon, ang kabuwang halaga ay madaling-madali lang papalo sa 100 bilyong dolyar. 100 bilyong dolyar makasest. Ito ay isang astronomical at nakakabaliw na numero na kayang-kayang magpabaksak at magpalugmok sa ekonomiya ng isang third world na nakpapaunlad na bansa. Para mas magets natin ang araw-araw na pag-iya ng budget, isipin na lang natin ang level katakawan nito. Ang isang feeling supercarrier ay literal na isang floating city sa gitna ng dagat na naglalaman ng humigit kumulang 5,000 tao na kailangang buhayin. Ay try niyo ngeng imagine ang sakit sa ulong logistics na kailangan para lang mapakain ang 5,000 matatakaw na sundalo at inhinyero ng 4 na beses sa isang araw-araw. Ay plus mo pa diyan ang pagpapasweldo sa kanila, ang pagbibigay ng kumpeltong pa-medical at pa-dental sa loob ng barko, at ang pagmamentay ng kalinisan para hindi sila amoy mandirigma. At take note, hindi pa tayo umabot sa mga makina niyan. Isipin niyo na lang ang milyon-milyong dolyar na halaga ng aviation fuel na sinisigaan araw-araw para lang makapapacute make take-off at landing ang doso-doso ng fighter jet sa mga walang kwentang routine. Training missions pa lang. Araw-araw, ang barkong ito ay nagtatapon ng na parang sirang gripo na naiwang bukas at walang pumapansin. Ngayon naman, ay move on natin ang chika mula sa militar at silipin natin ito mula sa pananaw ng totoong paunlad ng isang bansa. Ano ba talaga ang pwede mong ma-achieve sa 100 bilyong dolyar na yan? Kung ikaw ay isang politikong leader ng bansa na may ganyang kalaking budget, pwede ka sanang mag-build ng 12-12 ng mga state-of-the-art at pa-aesthetic na high-speed railway networks. Imagine nyo ang trend na kasing level ng Shinkansen ng Japan na kayang tumakbo ng parang hinahabol ng demonyo sa bilis. Sa ganyang halaga, pwede ka na sanang mag-construct nga makakakonektang relays na tumatawi mula sa dulong Japan hanggang sa pinakadulong South Korea, nga besh.
Ang ganitong bungang klase ng infrastruktura ay magpapabilis ng komersyo, magbibigay ng trabaho sa daan-daang libong tambay at literal na mag-angat sa antas ng pamumuhay ng milyon-milyong mamamayan natin. Sa halip na maktapon ng prasagit ng dagat para magyabang, gagamitin sana ito para sa direktang pakinabang ng naghihirap na tao. O kaya naman, para mas relate tayo, tingnan natin ang toxic na problema sa ating sariling bakuran o sa nga kapitbahay nating bansa. Sa halagang $100 bilyong na yan, kayang-kaya mong pondohan ang pagpapatayo ng sangkatutak na underground subway systems o mga mega infrastructure projects na tuluyang tatapos sa nakakabuang na problema sa traffic sa mga overpopulated na siyudad tulad ng Jakarta o ang paborito nating Metro Manila. Kaya nitong ay makeover at baguhin ang mukhangang isang buong bansa. Kaya nitong ay delete ang kahirapan sa malalaking sektongang lipunan na palaging nagrereklamo. Kaya nitong ay sponsor ang education at kalusugan natin ng ilang dekada ng walang kahirap-hirap. Ang pawaldas ng ganito kalaking yaman na nakalaan sana sa pakbil ng nasyon tapos ibubuhos lang sa isang solong kagamitang militar para ma-flex ay isang napakabigat at nakakabobong pasanin. Ito ay isang pabigat na kahit ang mga feeling mayamang superpowers ay pinapapawisan na malaki kapak dumadating na ang araw ngang singilan at PEC approval ngang kanilang pambansang budget. Mula sa nakakakilabot na financial abuses o butas na kaban na ito, ariwin natin ang sitwasyon at silipin ng malaking pasal na hinaharap ng 18 Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa ngayon, ang Pilipinas ay nasa kalagitnaan ng isang super importanteng proseso ng pa-modernize ng ating militar. True naman na tumataas ang 18 defense budget kumpara sa mga nakaraang dekadang paghihirap at may mga bagong unboxing ng kagamitan na dumarating. Pero ang totoo ang kabuuang pondo ay nananatiling bari-bari lang at kailangang dumaan sa butas ang karayom bago marilis. Bawat sentimo, bawat pisong duling ay kailangang i-compute, overthinking ng malala at gastusin lang sa mabagay na mabibigay ng pinakasulit na antas ng protection sa atin. Ang ating militar ay walang karapatang mag-inarta at mag-eksperimento sa mawalang kwentang luho. Kailangan nilang gumamit ng utak at maging mapanuri sa peg at to cart ng mga armas na tunay na sasagot sa ating mga needs sa pagtatanggol ng ating sariling teritoryo. Kaya imagine niyo ang katangahang mangyayari kung sakaling piliin na Pilipinas na pilitin o aigong ang sarili na mag-check out kahit ng isang mumurahing light aircraft carrier lang. Ito ay magiging isang bobong desisyon na may bitbit na malagim na karma at kapalit. Sa oras na mag-sign sila sa kontratang yan, ang buong pambansang budget para sa depensa natin ay literal na mahigop ng buong buo papunta sa pagbebi na isang pa-VIP na ecosystem na ito. As in nga, wala nang matitirang pondo para sa iba pang kailangan natin. Ang pabida na desisyong ito ay gagawang ng isang napakalaking disbalance sa kakayahan ng ating sanatahang lakas. Tandaan niyo sis, ang isang bansa ay hindi lang pwedeng umasa sa isang nag-inarte na barko. Kailangan nito ng solid at nakakaisang puwersa mula sa lupa, hangin at dagat para maging legit at epektibo ang pagtatanggol. Ang pagbili ng carrier na yan ay literal na magiging isang malaking linta na sisipsip at ubos sa dugo ng buong institusyon natin. Ano bang magiging malajim na domino effect ng katanggahang ito? Dahil naskamat na ubos ng pera sa carrier ang ating Philippine Army, Philippine Air Force at ang Philippine Coast Guard ay literal na may wanganga at butas ang mga bulsa. Ang kawawang sundalo sa lupa ay mawawalan ng budget para sa mga bagong baril, body armor at tanke na kailangan nila para mabuhay. Ang ating Air Force ay hindi na makakapag-check out ng mga karagdagang multi-role fighters para lang i-guard ang ating himpapawid. Ang ating Coast Guard ay mawawalan ng pambili ng mga patrol boats na super kailangan sa pagbabantay sa ating mga kawawang manjinggista at tinago na teritoryo. Ang buong sistema ng depensa natin ay literal na magko-collapse dahil lang sa kakulangan ng basic upgrades at maintenance na pinagpalit sa isang luho. Ang pagpilit na bumili ng aircraft carrier sa ganitong kaskwami na sitwasyon ay hindi isang hakbang ng matapang na pagtatanggol, Ito ay isang malinaw at direktang financial suicide o pagpapakamatay sa aspetong pinansyal na mag-iwan sa bansa natin na mas lampa at mahina kaysa sa dati. Dito na ngayon papaso ang sampal ng katotohanan tungkol sa tunay na lakas ng isang bansa.
Minsan kasi ang pagiging malakas ay hindi naman talaga nasusukat sa pagkakaroon ng pinakamalaki, pinakabago at pinaka-overpriced na laruan sa buong mundo para lang may flex. Ang tunay na angas at lakas ay nakasalalay sa pagiging street smart at katalinuhan sa pag-alam kung saan, kailan at paano iwawaldas ang limitadong yaman natin sa pinakatamang lugar at hindi sa mga pa-hype na bagay. Sa halip na mag-aksaya ng pera sa isang malaking floating target board, ang pag-invest ng bilyon-bilyon sa mga land-based anti-ship cruise missiles, pagpapatayo ng mga high-tech early warning radar system sa mga estratehikong isla, at pag-hoard ng mga kawan ng malilit pero mabilis at nakamamatay na fast attack crafts, ang mas big brain at tamang landas. Ang mga kagamitang ito ay hindi lang mura, madali pang i-hide, super daling i-maintain, at kayang-kayang mabigay ng matinding trauma at pinsala sa sinumang epal na matatangkang mangagaw ng teritoryo natin. Ang estratehiyang ito na tinatawag nilang asymmetric warfare ay nagbibigay ng mas mataas na level ng flexibility at mas legit na deterrence o kakayahang manakot kaysa sa pag-angkin ng isang higanteng barko na puro forma lang naman. Kapag mayroon kang solid at siksik na lambat ng missiles at radars, paniguradong madadalawang isip at matatakot ang anumang dambuhalang barko ng kalaban na pumorma at lumapit sa iyong baybayin. Mas practical at effective ang ganitong galawan kaysa sa pag-ampon ng isang dambuhalang pabigat sa gitna ng karagatan na wala namang ibang gagawin kundi ubusin ang pera ng bayan mo. Sa huli, ang totong trabaho ng militar ay protektahan ang bansa natin at hindi ang makpa-cloud chase at mapasikat sa pamamagitan ng pagbili ng kagamitang hindi naman kayang panindigan ng bulok nating ekonomiya. Ang pagiging wise at matalino sa paggastos ay ang pinaka-ultimate at matibay na sandata ng isang bansang napapa-level up pa lang kanyang kakayahang pandigma. Wala namang kokontra na ang aircraft carrier ay ang pinaka-ultimate flex at simbolo ng kapangyarihan para sa mga feeling superpowers. Pero para sa karamihan ng bansa sa mundo, isa lang itong nakamamatay at toxic na lason sa pananalapi. Kayo ba? Ano ang take niyo sa strategy na living within your means o yung pagiging content sa kung ano lang ang afford ng budget na ginagawa ng Pilipinas ngayon? Agree ba kayo na mas big brain move ang mag-invest sa mga missiles kaysa sa mga overpriced na barkong pandigma na yan? I-drop nyo na ang inyong mga mainit na hot takes at opinion sa comment section natin sa ibaba. At huwag na huwag kayong magkakamaling i-skip ang ating next video kung saan ay e-expose at ipapaliwanag ko kung bakit ang mismong physical at geographical na lokasyon and ating Pilipinas ay literal na nagsisilbi na bilang isang napakalaking aircraft carrier na hindi kailanman lulubog. Ako muli ang inyong paboritong tagapagmula na si Kyo mula sa Kawili-Wiling Kaalaman. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtambay at panunod. At hanggang sa muli nating pagchismis at pagtuklas ng mga bagong kaalaman.